Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon natapos na natin yung Kitabul Jihad, alhamdulillah, doon sa Fiqhul Muyassar. So inshallah, yung Kitabul Muamalat. So ito na yung pang-pito na chapter doon sa, o pang-pitong aklat sa loob ng Fiqhul Muyassar. At yung unang chapter dito, yung buyo. Buyo, ibig sabihin yung mga pagbebenta o pagtitinda. At ito yung nauna sa mga kabanata dito kasi ito naman yung malaki o marami, madalas sa relasyon ng tao sa kanyang kapwa. Tao, alhamdulillah. So dito sa buyo, yung sabian Kitabul Muamalat, na pang-pito sa mga aklat yung Kitabul Muamalat. Kasi yung una, balikan natin yung mga nauna. Yung Kitabul Awwal, yung Kitabut Tahara, yung unang aklat. Tapos yung pangalawang kitab, Kitabus Salah. Yung pangatlo nga, yung Kitabus Zakah. Pang-apat, Kitabus Siyam. Pang-lima, Kitabul Hajj na nilaktawan na natin. Pang-anim, yung Kitabul Jihad. At ngayon, pang-pito, yung Kitabul Muamalat. So yung una nga dito, وَتَشْتَمِلُوا عَلَى 23 baban. Meron daw 23 na chapter dito at ang una rito, Al-Babul Awwal fil Buyu'i. Ang unang kabanata, ang buyo, yung pagbebenta o pagtitinda. Ta'riful bay'u wa hukmuhu. Ang definition ng bay o pagbebenta at pagtitinda o pagbili. At anong hatol dito? So ulit ta'rif dito, al-bay'u fil lugha, ang kahulugan ng bay', akhdhu shay', ang pagkuha ng isang bagay, wa ita'u shay', at pagbibigay ng isang bagay. Kung meron kang ibinibigay o kinukuha, ang tawag doon ay bay'. At sa sa Islam, ang kahulugan nito, mubadalatu malin bimalin walau fi dhimmah. Ang kahulugan ng bay', ito daw ang pagpapalitan ng pera sa iba pang bagay na may halaga. Walau fi dhimma, yung dhimma na tinutukoy dito, sa merong kumbaga garantiya sa inyong pagbebenta. Garantiya, ibig sabihin, ang bumibili, alam niya kung anong binibili niya. At ang nagbebenta, alam niya kung ano ang halaga ng kanyang binibenta. Nang sa gayon, hindi magkakaroon ng panlalamang sa kanilang dalawa. Na walang nangaapi at walang inaapi sa dalawa na ito na nagbebentahan, kumbaga. Pareho silang makikinabang sa benta at pagbili nito, alhamdulillah. Kaya natukoy dito yung dhimma. Kaya natukoy dito ang dhimma. So nga ito ay yung palitan ng pera sa anumang bagay na mayroong halaga. Kahit mayroong dhimma o kumbaga mayroong garantiya dito. O manfaatin mubahatin ala at ta'bid. At syempre marapat lamang na magkakaroon ng pakinabang dito hanggang sa matapos yung kanilang business deal. Gira riba wa qard. Nang walang riba at walang pagsasanla. O kumbaga, maaari kasi mangangahulugan din yung qard na pangungutang. Kaya hanapin nga muna natin yung chapter dito ni ito sa translation ni Sheikh Salman, kung ano yung ginamit niya, para ma-review na rin natin yung kanyang translation. So dito, yung ginawa niyang translation, yung dhimma, ganoon din, yung garantiya.
So dimma, so dapat magkakaroon ang layunin ninyo sa pagbebentahan ay magkaroon ng garantiya, inshallah. At ngayon din nga, doon sa tinukoy na manfaa, sa inyong pagbebenta ay mayroong pakinabang. Hindi ka pwedeng magbebenta ng bagay na walang pakinabang sa bibili. At ikaw ay hindi maaring magbabayad doon sa nagbebenta ng bagay na hindi naman niya papakinabangan. Okay, so literally, ibig sabihin din nito, hindi pwede magkakaroon ng sapilitan sa pagbebenta. Kasi kapag ganoon, mawawala ang dhimma, mawawala ang manfaa at iba't ibang mga bagay na may kinalaman sa pagiging tama ng pagbebenta sa kahulugan nito sa Islam. Kaya nga itong tinatawag na sumunod na bahagi doon sa hukom nito, al-bay'u jaiz, ang pagbebenta na pinahintulutan o ang pagbebenta ay pinahintulutan dahil sa sinabi ni Allah, wa ahallallahu al-bay'a. Si Allah ay nagdulot na ang pagbebenta o pagtitinda ay pinahintulutan. Walima rawa Ibn Umar radiyallahu anhuma, iniulat ni Ibn Umar radiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, idha tabaya'a ar-rajulani fakullu wahidin minhuma bil khiyari ma lam yatafarraqa wa kana jami'a. So dito kumbaga binanggit yung isa pang dalil naman mula sa hadith. Kapag nagbentahan daw ang dalawang tao, ang bawat isa sa kanila ay may karapatan doon sa khiyar. Yung khiyar na ito, mamimili sila. Itutuloy ba nila ang pagbebenta o hindi? Halimbawa, nag-uusap pa lang sila, so hanggat hindi pa sila naghihiwalay o hindi pa sila kumbaga nagkakasundo na nabenta na nga talaga yung isang bagay, tinanggap na yung bayad. So doon lang matatapos kumbaga yung pagbebenta. Pero bago pa yon, maaari nilang putulin ang pagbebenta at pagbili anytime. Walang problema. Wa ajma al-muslimuna ala jawazil bay'i fil jumlah. So, ang pangkalahatan sa mga Muslim ay merong ijma na sa pangkalahatan ang pagbebenta, ang lahat ng pagbebenta, pagtitinda at pagbili ay pinahintulutan. Alhamdulillah. Wa hajatun nasi da'iyatun ila wujudihi. At ang pangailangan ng mga tao sa pagbebenta at pagbili, ito rin yung pangunahing dahilan kung bakit ito umiiral, kung bakit ito pinahintulutan. Lianna al-insana yahtaju ila ma fi yadi gayrihi. Dahil daw ang tao ay palagiang mayroong pangangailangan sa bagay na meron ng iba. Maring meron kang mga bagay-bagay na pag-aari mo, pero hindi yon lahat-lahat makakatugon sa pangangailangan mo. Meron kang mga pangangailangan na matutugunan sa pamagitan ng produkto na meron sa iba. Kaya kailangan mong bumili. Kailangan mong, ikaw din naman, kailangan mo rin magbenta. Dahil maaring yung bagay na meron ka ay sobra-sobra din naman. At kaysa naman may itatapon o masisira, ibenta mo na lang. At actually, natural na lumitaw sa pag-usad ng mga sibilisasyon ang pagbebenta at pagbili. Diba nung unang panahon ng mga tao, namumulot lang sila ng mga prutas, namumulot sila ng mga pagkain. So kung yung mga sobra-sobra nila, ibinibenta nila sa iba o nagpapalitan sila. Kung wala pang pera nung panahon nila, meron yung barter na ang mga bagay-bagay ipinagpapalit sa iba pang bagay. Not necessarily pera na merong kinikilala na value, monetary value sa isang estado. Kasi may limitasyon kasi ang pera. Ang limitasyon ng pera, ng currency, ito ay malilimitahan sa kung saan lamang lugar ito kinikilala. Saang lugar lamang ito kinikilala. Halimbawa sa atin, yung pera natin, yung Philippine peso, hindi mo yan magagamit pambili sa ibang bansa. Pero ang dollar,
dahil nakapag-establish ang United States ng dominance sa buong mundo, tinatanggap ang dollar kahit saan. So sa mga lugar na wala kang dollar o wala kang currency ng lugar na yun, o maaaring magiging option mo para makapagbenta o makabili ang barter. So normal na lumitaw yung pagbebenta sa mga tao, alhamdulillah, pagbebenta at pagbili sa mga tao. At sa pagbebenta na ito, syempre, watata'allaqu bihi maslahatuhu. At ang pagbebenta at pagbili ay pinahintulutan nga sa mga tao dahil kaugnay nito yung mga iba't ibang mga pakinabang. Iba't ibang mga pakinabang. Wala wasilata lahu illa lusuli ilayhi wa tasiluhu bitarikin sahihin. So nasa pagbebenta yung kumbaga paraan na wala ng ibang paraan upang ito ay maabot at makamit. Liban na lamang sa pamagitan ng wasto na pagbebenta o pagbili. Dahil kung hindi magiging wasto ang pagbebenta o pagbili, so hindi yun maituturing na kumbaga tapos na deal sa pagitan ng nagbebenta at bumibili. Pwedeng mabali. So halimbawa, sa katulad na nangyayari ngayon kahit sa online shopping, kahit sa mga kuffar, so halimbawa yung isang tao ay nakabili ng depektibo, tapos na yung ano nila, yung halimbawa nabayaran na, di ba? Nabayaran mo, binayaran mo Shopee Pay. Bago pa man i-ship sa iyo yung paninda, binayaran mo na. Pero magkagayon pa man kapag napagtibay na hindi nagkaroon ng satisfaction doon sa isa sa dalawang panig, so pwede nilang mabali yung ganoong deal nila. So katulad din halimbawa doon sa usapin ng nababanggit sa hadith, hanggat hindi sila naghihiwalay. Kumbaga, although meron na ngayong online shopping, so literally yung tao na bumibili, hindi pa rin sila naghihiwalay, although binayaran na niya. Kasi hinihintay pa niya yung quality ng produkto kung magiging masaya ba siya rito. Kasi nga, dito sa sinasabi na kumbaga pinahintulutan ito na mangyari na magkaroon ng pagbenta kasi wala nang ibang paraan na makukuha ng tao yung mga bagay na gusto niya liban na lamang sa pamagitan ng illa bil bai'i. Faktadatul hikmah jawazuhu. Kaya ang hikmah sa pagpapahintulot dito ay kumbaga nakaayon doon sa matinding pangangailangan dito ng mga tao. Wa mashru'iyatuhu alwusulu ilal gardi almatlub. At ang kumbaga mashru'iyah, ang dahilan ng pagsasabatas dito ay upang makamit ang layunin ng tao na makamit niya yung bagay na kanyang kinakailangan. Kung meron siya kailangan, bibilhin niya ito. At yung tao, lalo na sa makabagong panahon, kailangan niya ng pera, magbebenta rin siya. Nang sa gayon magkaroon siya ng pera at maibili rin naman ng iba pa niyang kailangan. May bili niya ng ibang kailangan. Yung mas'alatu thaniya, pangalawang usapin, arkanul bay', ang mga rukun o mga haligi ng pagbebenta o pagbili. So meron itong tatlong rukun. Arkanuhu thalathatun. Ang rukun nito ay tatlo. Yung akid, yung siyang kumbaga nakikipagkasunduan, ito yung una. Wal ma'qudu alihi, ito yung binibenta, at yung siga, kumbaga yung paraan ng pagbebenta. So yung akid, kumbaga maaring tinutukoy na dito yung dalawang bumibili. At yung ma'qudun alihi, kung ano yung binibenta, at yung siga pala pangatlo, ito yung paraan kung paano sila nagbentahan. Fal-akidu yashmilu al-ba'i wal-mushtari. So doon nga sa akid, napapaloob dito yung nagbebenta at yung bumibili. Wal-ma'qudu alihi al-mabi. At ang ma'qudu alihi yung pinagkakasunduan nila, yung bagay na binibenta o binibili. Wasigatu hiyal ijabu wal-kubul. At ang paraan ng kanilang pagbebenta, ito na yung kung paano sila nakarating sa ijab at kubul. Ijab, ibig sabihin, pag-aalok. Yung nagbebenta, literally mag-aalok siya ng kanyang produkto.
Kahit siya pa yung tinanong, siya yung pinuntahan ng bumibili, literally, gumagawa pa rin siya ng ijab. Inaalok niya yung kanyang produkto. At tatanggapin ito ng bumibili. Tatanggapin ito ng bumibili, babayaran ito sa kanya, tatanggapin din naman ng nagbenta yung pera, at kapag katanggap-tanggap din sa kanya yung pera, kasi pwede naman tatanggihan din ng tao yung pera, di ba? Diba, yung pera kulang, o hindi yung tatanggapin ng nagbenta. O yung pera, sa ilang bibihirang pagkakataon, sira. Na alam niya na hindi niya magagamit sa pagbili muli, so maaaring tatanggihan niya rin yun. Kaya magkakaroon ng ijab sa parehong panig at kubul sa parehong panig. Pag-aalok at pag-tanggap. At lalong mas ito, kung sa pera, nangyayari itong ijab at kubul, lalong-lalo naman doon sa barter. Di ba uso sa Facebook yung nakikipag-swap? O ito, motor ko, swap, mag-offer lang kayo. Meron siya motor, Raider, o yung isa, mag-aalok siya. Ito, motor ko, Honda Click, dagdagan ko na lang ng 20,000. So may mga ganun. So nag-aalok sila pareho, yung nagbebenta at bumibili, at pareho sila magkakaroon ng pagtanggap. At kapag nagkaroon ng pagtanggap, saka magkakaroon ng pagkakataon na matapos yung kanilang pagbenta at pagbili. Pero nga, hanggat hindi sila naghihiwalay, hanggat hindi sila satisfied doon sa kanilang pagbebenta, kumbaga may option pa rin sila na putulin ang pagbebenta. Kaya nga ngayon, sa online selling, meron nga tinatawag na di ba, nagla-live selling yung seller. Tapos ima-mine lang, magma-mine yung tao. Sabihin niya mine. Actually, hindi pa yun final na pagbebenta. Yun ay alok lang din nung bibili, na bibilihin niya yun. Hindi pa yun ibig sabihin na final na, nasa kanya na ibebenta. Kaya nga doon sa ganong kalagayan, merong mga nagre-reklamo na seller. Tawag nila doon mga joy miners, yung kumbaga na pagtitripan lang nila mag-mine ng produkto. Pero Islamically, hindi nila masisisi yung tao na mag-aalok na bibilhin niya yung produkto tapos hindi naman pala niya bibilhin. So kahit ano pa yan, ano pa yung kadahilanan niya, dapat tanggapin niya na kasama na sa risk, kasama na sa mga kumbaga hamon o challenge ng pagbebenta niya online, yung mga ganyang klase ng buyer na kumbaga nag-aalok na bibilhin yung produkto tapos hindi naman pala bibilhin. Kasi ang lahat ng uri ng negosyo ay mayroong risk, mayroong panganib na posible kang malugi, posibleng masira yung produkto mo, posibleng hindi mabenta yung produkto mo, posibleng aatras yung bumibili sa iyo. At iba't iba pa. Kasi nga, merong ijab at kubul doon sa pagbebenta at pagbili. Yung ijab nga, al-lafdu as-sadir min al-ba'i. So, generally, yung ijab, ito raw ay manggagaling doon sa nagbebenta. So, sinabi ko kanina, di ba? Maaring yung nagbebenta o yung bumibili, mag-aalok din siya, yung i-aalok niya presyo niya. Pero kapag sinabing ijab, basically ang unang pag-unawa dito ay yung pagbebenta ng nagtitinda. Siya yung unang nag-aalok ng kanyang produkto. Kanya ko, halimbawa sasabihin niya, be'tu, o binibenta ko ang bagay na ito. Wal kubulu al-lafdu sadir min al-mushtari. At ang pagtanggap naman, ito naman yung sasabihin ng bumibili. Kanya kul ishtaraitu. Binibili ko ito. Yung produkto. Pero siyempre, itong mga pananalita na ito, hindi ito kondisyon na dapat binabanggit ito kapag bibili ka o magbebenta ka. Inunahan ko yung kambal. Waka pupunta yun doon, sasabihin niya, kailangan kompleto yung arkan ng... Bibili ka lang ng buns, tapos inano mo pa lahat ng arkanul bay. Ano naman sa pagbenta, hindi mo kailangan gawing literal yung mga bagay-bagay na dapat. Halimbawa, pupunta ka doon, Assalamualaikum, bumibili ako ng isang latang sardinas.
Tapos yung magbebenta sasabihin, gusto mo yung sagot niya, formal din. Oh, ito ang sardinas na ibebenta ko sa iyo, tinatanggap mo ba? Tapos si Rashid sasabihin niya, tinatanggap ko ang pagbebenta mo. Ito ang bayad ko. Tapos sasabihin nung nagbebenta, tinatanggap ko ang bayad mo. Okay, tapos magkakamayan kayo. Kailan pa kayo matatapos nun? Sardinas lang yung binili mo, inabot kayo 15 minutos. So hindi na. Basta maaring implied na itong mga bagay na ito. Kaya nga yung sinasabi dito, kaanyakul, na katulad lamang ito ng pagsasabi ng binibenta ko to, tinitinda ko ito, tapos yun naman yung bibili, binibili ko ito, mga ganong bagay. Wahadi sigatu al-kauliya. At ito yung pamamaraan na sa pananalita. At ito na yung siga na tinutukoy nga dito. Ito yung siga. So tatlo na rukon ng ng pagtitinda. Yung akid, dalawa sila. Yung bumibili at yung nagbebenta. Makudo alayhi yung binibenta. At yung siga, yung paraan ng kanilang pagbebenta na marapat lamang na ito ay merong ijab at kabul. Merong pag-aalok mula doon sa nagbebenta at merong pagtanggap mula doon sa bumibili. At nga panghuli, wa amma sigatul fi'liya. So yun yung kanina, yung sigatul kauliya. Maaring sa pananalita, ganun sila mag-uusap sa pagbebenta at pagbili. Pero meron ding fi'liya na paraan ng pagbenta sa pamagitan ng kanilang kilos. Paano ba ikinikilos, kumbaga yung pagbebenta? Fahiya al-mu'ata. Yung mu'ata na tinatawag dito, ito ay sa pamagitan ng pagpapalitan. So magkakaroon ng pagpapalitan. Nagpapalitan sila. Yung nagbebenta, bibigyan niya yung produkto niya, yung buibili, bibigyan niya yung pera niya o kung ano man yung ipinapalit niya dun sa produkto. Wahi al-aktu wal-i'ta. At ito yung pagbabayad at pagkuha. Kaan yadfa'ul mushtari thamanu as-sil'a ilal ba'i. Na yun nga, katulad halimbawa kung ibibigay nung bumibili yung halaga ng binibili niya doon sa nagtitinda, fayu'tihi iyaha biduni kaulin. At ibibigay naman ito nung nagbebenta sa kanya na kahit wala na silang sasabihin. So ito lang yung sinasabi ko kanina. May sinabi kanina na yun nga itong sigatul kauliya. Pero kung sigatul fi'liya lang ang mangyayari, walang problema. Tapos din ang pagbebenta. Tapos ang pagbebenta. So, di ba, pupunta si Rashid uli sa tindahan. Assalamualaikum. Tinuro niya, chicharon. Sabi ni Choco, 5 piso. Bigay ka 5 piso. Tapos sinabot na si chicharon, umalis ka na. Walang kailangang iba pang sabihin. So, yun ay pagbebenta at pagbili rin. Alhamdulillah. Kasi, nilinaw ito ng mga scholar, nga, kasi ang mga rukun na ito kailangan kompleto. At kung makukompleto ito, maaring makukumpleto na rin yung pagbenta. Ngayon, paanong magiging hindi kumpleto ng rokon yung pagbebenta? Pwede ba? Pwede. Halimbawa, yung tao magbebenta na wala naman talagang binibenta. Pwede yun, di ba? Yung nanloloko, nang i-scam, wala naman siya talaga binibenta pero tinanggap niya yung bayad. Tinanggap niya yung bayad. O kaya yung tao, tinanggap niya yung binibenta pero hindi naman siya nagbayad, o di may kulang din. Nagkulang doon sa kanila sa pagiging akid at doon sa siga nila ng ijab at kabul. So, itong tatlo na ito ang nagiging dahilan na magiging kompleto ang pagbenta at pagbili, alhamdulillah. Na syempre ang magiging ang pagiging wakas ng pagbebenta at pagbili, yung bagay na binili ay magiging pag-aari na ng bumili. Okay? At yung pera na ipinambayad ay magiging pag-aari na nung nagbenta. O kung halimbawa hindi pera yung pinambayad, di ba swap? Nag-swap lang sila. Halimbawa, yung buko ipinagpalit sa pakwan. O di yung pakwan magiging magiging pag-aari na nung may-ari ng buko kanina. At yung buko magiging may-ari ng magiging pag-ari na nung may-ari ng pakwan kanina kasi nag-swap lang sila. Pero doon sa kalagayan ng barter kasi,
kumbaga pareho na silang nagbebenta at pareho na rin silang bumibili. Whereas sa pera, malinaw kung sino yung nagbebenta at sino ang bumibili. Alhamdulillah. So yun lang naman yung basic na pinagkaiba nila. Pero pareho ang prinsipyo doon sa barter o doon sa pagbebenta na mayroong involved na pera o currency. Alhamdulillah. Tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.